Nasusulat hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Karunungang Panatag sa Magulong Panahon. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan ngayong gabi, ating pong sama-samang i-recite ang Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sampung utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutihin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ating pong paksa ngayon ay ang kapayapaan higit sa pag-unawa. Ang nakaraan ay tinalakay po natin ang simula ng karunungan sa panahon ng kaguluhan. Panatag ang puso kahit may bagyo. At ngayon pong ikatatlong linggo ay tatalakayin natin ang kapayapaan na higit sa pangunawa. Ang layunin po natin sa sermon na to ay magkaroon tayo ng biblical foundation ng tunay na karunungan. Matutong tumugon sa krisis na may pananampalataya. Mabuo ang disiplina ng panalangin at pagtitiwala. Maging matatag ang isipan at damdamin. Mabuo ang walang hanggang perspektibo. Maging ilaw at tinig ng katiyakan sa iba. Alright? So yan po ang ating mga layunin sa pagtalakay dito po sa sharing ito na ating sinusundan every Sunday. Alright. So kung kayo po may mga Biblia ay pwede po niyong buklatin sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7. Pilipos. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Alright? Tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabing ito. At higit sa lahat ay kasama natin ang kanyang presensya. At hilingin natin na ang kanyang banal na spirito ang patuloy na magturo sa atin. Lahat ng ating mga alalahanin ay ating munang isang tabi at ating ilapit sa Diyos ang kagaanan nito. At not denying na tayo ay may problema sa buhay, but ang katotohanan, ang presensya niya ang ating kasama sa gabing ito. Okay? Ang big idea po, ang panalangin, ang daan sa supernatural na kapayapaan. Alright? Tayo manalangin. Bigyan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Amin dalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na kasama namin na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa ikaw, Panginoon, ang mapapurihan, maluwalhati sa gabing ito. Nawa po puspusin mo kami ng iyong kapayapaan, O Diyos. At amin dalangin, Panginoon, na mensahe mo naming papakinggan ay patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan, at higit sa lahat ay ang iyo pong pagpapala. Sa ngalan ni Kristo, ito pong aming dalangin. Amen. Alright?
Ang background po ng ating teksto, sinulat po ni Pablo ang Pilipos habang siya ay nasa kulungan. Hindi siya nagsasalita mula sa komportableng sitwasyon. Tandaan po ninyo. Siya po ay nakakadena. May posibilidad na mahatulan ng kamatayan. At sa ganitong kalagayan niya sinabi. Okay? Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ito, tungkol sa anumang bagay. Okay? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyo. Puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Alright? So, ano pong ating makikita dito? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang kapayapaan na tinutukoy niya ay hindi po bunga ng magandang kalagayan. Ito po ay bunga ng malalim na relasyon sa Diyos. Alright? So, ano po ang ating dapat gawin? Okay? So, meron po tayong 3 puntos na iiwan sa inyo upang ang kapayapaan ay manatili sa atin. Okay, number 1. Ang utos ay huwag mabalisa o huwag kayong mabalisa. Ang salita pong mabalisa ay nangangahulugang mahati ang pag-iisip. Parang hinihila sa iba't ibang direksyon ng takot. What if? O paano kung worst case scenarios ang mangyari sa atin? Yan po ang isa sa ating kinababalisa. Sa araw-araw, pati bukas, hindi pa namang dumadating yung kinabukasan, ay balisa na tayo. Sa Biblia ay mapupuna po natin ang istorya ng 2 magkapatid na si Martha at si Maria sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Si Martha po ay abala at nababagabag sa maraming bagay. Hindi masama ang kanyang ginagawa. Naglilingkod siya pero ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus. Ang problema ni Martha ay hindi trabaho, kundi pagkabalisa na hindi dinala kay Jesus. Ano po ang ating insight dito na makikita? Kasi ito ay utos po ito huwag mabalisa. Ang anxiety po daw ay madalas nangyayari kapag mas malakas ang ating focus sa responsibilidad kaysa sa presensya ni Kristo. So ito po pala ay napakahalaga na makita natin yung presence ni Christ sa pang-araw-araw na buhay. At sa totoo lang, nakakaranas po tayo ng ganito, no? Yung masyado tayong focus sa isang bagay na gusto nating matapos. Yan ang ating concern. At yan po ay nangyayari din sa akin. Pero hindi ko rin inaalis yung presensya ng Panginoon na kasama ko siya. Okay? So, ang pagkabalisa ay isang bagay sa buhay natin na kinakailangan nating matutunan at kung paano to magiging kapayapaan sa atin. Okay? So, ano po yung practical application natin dito? Tukuyin ang mga bagay na paulit-ulit mong iniisip. Tanungin ang sarili, naipanalangin ko na ba ito o iniisip ko pa rin to ng mag-isa?
Ito yung tanong na minsan ay hindi nating naitatanong. Okay? Kaya mapupuna po nyo sa talatang binitawan ni Pablo. Ano po? Yung lahat ng bagay na inyong ipinag-aalala ay dalhin ninyo sa panalangin ng may pasasalamat. Kaya yung tanong natin dito sa ating sarili, kung naipanalangin mo na ba ito? Kasi yung lagi mong iniisip na suliranin o sabihin nating alalahanin, yung meron kang babayaran na utang, paano kung ganito ang mangyari, paano kung ganyan. So yan po ay nakakabigat ng puso, ng isipan. Pero kung ito ay inilagak na natin sa Diyos, na ipanalangin natin to, magkakaroon tayo ng payapang puso. Okay? Kaya ang tanong natin, panalangin mo na ba? Kasi ang sinasabi dito, dalhin mo sa Panginoon, sa panalangin eh. At ikaw ay magpasalamat. Yun po ang tinukoy doon. Nang may pasasalamat actually. Ibig sabihin niyan, kapag nanalangin ka na, panalangin mo yung mga inaalala mo, nawawala po yan eh, yung bigat. Pero hindi nating sinasabi na wala ka ng problema. Narito pa tayo sa mundo. Wala pa tayo sa langit. Ang maganda po rito ay yung naging payapa ang buhay natin at ang isipan natin. Kahit na sandamakmak ang ating mga bayarin, ang ating mga inaalala sa ating kalusugan, sa ating future, kung aalalahanin pa natin problema ng mundo, yung problema na nga lang natin, hindi natin madala, ay paano na? Okay? Kaya ang bilin dyan, huwag mabalisa. Tinuro na rin ni Kristo yan doon sa Mateo chapter 6, ano? Na hindi naman kung hindi naman hahaba ang buhay mo sa pagkabalisa, bakit ka nag-aalala? Kung puwede nga lang madagdagan ng 5 taon ang buhay mo sa pag-aalala, eh, marami ng gumawa niyan. Pero dahil nga po sa ating, human nature, yung ating pagkatao kasi, wala tayong control sa mga nangyayari. Kaya tayo nababalisa. So ngayon, yung proseso, ano po, para hindi tayo lubusan talagang mabalisa. Alright, ano sabi diyan? Panalangin na may pasasalamat. Sabi doon, kung di sa lahat ng bagay ay ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan sa pamamagitan ng, ano daw, panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. So prayer po talaga ang pinakasusi. Kasi habang nananalangin ka, mas lalo kang lumalapit sa Diyos niyan. At yung presensya niya, talagang ano yan, bababa sa iyo o dadaloy talaga sa iyo. Kaya yung mga problema, lumiliit lang eh. Tandaan niyo mga kapatid, hindi sinabing i-deny ang problema. Hindi sinabing magpanggap na okay lang. Okay lang ang lahat. Ang utos po ay dalhin mo sa Diyos. Okay? Tatlong hakbang po meron dyan sa talatang yan. Una, yung panalangin. Ano po ito? Ito po ay relational communication. Kapag ikaw ay nananalangin na, talagang nakikipagniig ka sa Diyos sa Espiritu. At dito, ang Diyos ay handang makinig. Kasi bakit? Dahil ikaw ay anak niya dahil kay Kristo. At yung pagsusumamo, ito po ay specific request. Ano ba ang gusto mo na gawin sa iyo ng Diyos? Alright? Specific request po ito. Ano ba yung inaalala mo? Doon mo ngayon titirahin ngayon yan.
sa panalangin. Kung inaalala mo yung mga utang mo, aba, mag-declare ka sa panalangin na cancellation lahat ng mga utang. O kaya naman ang kalusugan mo, ay declaration ng iyong kagalingan. O gusto mo naman ang mga anak mo mapabuti, declaration ng pagpapala para sa kanila. Mga specific prayer po yan. Ikatlo ay yung pasasalamat. Yan po ay PPP. Panalangin, pagsusumamo, pasasalamat. Pagpapahayag ng tiwala bago pa dumating ang sagot. Alright? So, ibig sabihin, hindi mo pa natatanggap, nagpapasalamat ka na. Hindi po tayo nagpapasalamat dahil tinanggap na natin. Kumbaga, nag-pray ka na, nagpasalamat ka na. Bakit? Kasi nga, tumutugon ng Diyos sa panalangin. Hindi siya bingi. Nadidinig niya ang ating mga karaingan. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Kahit na pinaka-very personal sa atin, alam ng Diyos yan. Alright? So, sa araw-araw, marami tayong dinadaanan mga pagsubok sa buhay. Si Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20, nang mapalibutan siya ng mga kaaway, natakot siya. Pero hindi siya nagpanik. Ang unang ginawa niya, hinangad niya ang Panginoon. Ito yung maganda eh. Kapag ikaw ay surrounded ng iyong mga kaaway o mga alalahanin, okay? Dito mo na yung nanasain, hahangarin ang Panginoon. At bago pa man dumating ang tagumpay, sila'y sumamba. Ang pasasalamat ay deklarasyong, Diyos, nagtitiwala ako kahit hindi ko pa nakikita ang solusyon. Amen po ba? Kaya ganito rin po tayo sa ating mga sarili. Dapat yung deklarasyon ng pasasalamat. Kasi tumutugon talaga ang Diyos sa panalangin. At yan ay, kung kayo ay lumalakad sa Panginoon, proven na yan. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Isipin mo ang isang bata sa eroplano na natatakot sa turbulence. Umiiyak siya hanggang sa hawakan siya ng kanyang ama at sabihin, Anak, piloto ang tatay mo, hindi nawala ang turbulence. Pero nagbago ang kanyang pakiramdam dahil alam niya kung sino ang may kontrol. Ang panalangin ay paghawak sa kamay ng Ama sa gitna ng turbulence. Amen po. Ngayon, ano po yung application nito sa atin? Replace your worry with worship. Kapag nag-aalala ka, sumamba ka na sa Diyos. Kapag may pumasok na alalahanin, gawin itong prayer trigger. Sabihin mo, Panginoon, ito ay sa iyo. Ayan. Lahat ng aking mga utang, lahat ng aking mga alalahanin, lahat ng aking bayarin, lahat ng aking mga nararamdaman sa iyo. Alright? Yung hinaharap mo sa Panginoon din. Yan ang sabihin mo lagi sa Diyos. Yung i-replace mo yung worry sa pagsamba. And then the Lord gave victory kay Haring Jehoshaphat. Gratitude journaling. Araw-araw, magsulat ng 3 bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos. Isama pati yung mga panalangin na hindi pa nasasagot bilang tanda ng pagtitiwala. Mga kapatid, personally, talagang makikita mo kung paano gumalaw ang Diyos. Alright? Minsan, dadaling ka ng Diyos sa isang gipit na lugar. Pero ang nakatutuwa talaga dyan, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Ako po ngayon ay nagwo-work sa Shopee rider ngayon sa Marikina. At on my very first day, talagang napakahirap po talaga. Hindi mo alam yung lugar, yung mga tao na pagdideliveran mo.
Naalala ko yung first day ay talagang, ah, ang daming parcel na naibalik. Pero yung first day na yun talagang may mga taong ibinigay ang Diyos para tumulong sa akin. At nakapag-remit naman ako, ayun, okey na. And then the second day gano'n na naman, ibang lugar na naman. May pinadala na naman ng Diyos na matutulong sa akin. Yung umaga pa lang kasi yung lugar na 'to sa Marikina, sa Bonanza, kumbaga terror po daw yung lugar na 'yan sa mga delivery, mga rider ano po na may naho-hold up, nawawala yung mga parcel, ninanakaw. Pero nung ako'y naroon ay, merong isang Shopee rider do'n, tinulungan ako na mag-distribute. Mga 20 parcel agad, sa umaga pa lang 'yon. Kaya may natira sa akin 6 lang, so nakapag-remit din ako. And then mga tao, ayun, gano'n din. Ito ika-third day, gano'n din. Pero talagang nahirapan ako sa ano, kasi ang lalayo ng mga distance. Meron ka namang mapa, pero yung pagpunta mo do'n, yung address ay kakaiba naman pala. Tapos tinawagan mo yung may-ari ng parcel, wala naman doon. Katok ka ng katok, walang nasagot. And mahirap. Tapos, yun nga, yung ikatlong araw ko, merong mapa pala doon. Doon ko nakita kung paano mag-locate. Talaga pong ano, pero God is so good always. Kahit na sa mahihirap na sitwasyon, naroon ang Panginoon tutulungan ka niya. Hindi ko alam kung ako ay tatagal kasi mahirap eh. Ang init pa. Pero mong may dala-dala kang mga 69 to 70 parcel, eh, di-deliver mo yan. Minsan natatapos ako mga alas 6 na, gabi na. Kakauwi ako mga alas 9, alas 10. So, ang hirap. No? Pero God is in control. Inalaw ng Diyos mangyari yan. May provision siya. Ngayon, kung magtatagal ako dyan, eh, biyaya na lang din ng Diyos. Pero ang aking laging panalangit, kung kalooban mo to, ay sasamahan mo ko. So kaya, ito, ngayon, Sunday, sabi ko, hindi ako papasok kasi linggo ngayon eh. Kailangan kong mag-prepare para sa pagsamba. This is a real life. This is a real, real time. Hindi po ito, panaginip. Totoo ito. 60 years old na ang lolo nyo, grabe. Kasi meron nga tayong mga alalahanin. Pero kung doon ka dinadala ng Diyos bilang tugon sa mga alalahanin mo, financial needs mo, ay gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo. Pero pinag-pray ko rin 'to na bigyan ako ng pagkakakitaan kasi nga, hindi naman gano'n kalakihan ang ating allowances na ating natatanggap. But thank God kasi ay, nakakaraos naman tayo kahit papaano, okey? So ito, pagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga naroon siya, hindi niya ako pinababayaan. Gano'n din sa inyo mga kapatid, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Basta sabihin mo, "Panginoon, ito ay sa'yo, laban mo 'to." Grabe ang mga kapatid at, magugulat ka na lang, okey? So ikatlo, yung pangako, ano po, nakita natin yung utos, tapos yung proseso, ngayon naman yung pangako, okey? Kapayapaang magbabantay, yan. Ano ba sabi dito sa talata? At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yung pong salitang mag-iingat o yung guard ay parang military term po yan. Parang sundalong nagbabantay sa lungsod. Ano daw po yung binabantayan niyan? Yung pong puso at pag-iisip. Kapag ang puso at isipan ay nabulabog, marami ka ng mga maling pagpapasya na gagawin
at marami ka ng inaalala at diyan nagsisimula ang tinatawag nating depression or anxiety depression na puwedeng magpabagsak ng kalusugan o ng immunity ng isang tao. Kaya napakahalaga po yung panalangin, okay? Na idinudulog mo sa Diyos ang lahat at yung pangako niya kapayapaang magbabantay sa'yo. Sa akin sa alalahanin ay talagang ibinibigay ko sa Diyos siya. Kasi may pangako siya, yung kapayapaang magbabantay sa mga alalahanin mo. Alright? So, ako po ay mahirap na ikwento, no? Pero this is a real life story. Yung aking isa pong credit card ay na-scam, ano po. At sinisingil ako ng 28,000 ng bangko dyan. Pero nag-appeal ako kasi nga scam po yung nangyari. At pinagkatiwala ko na sa Diyos yan ang outcome niyan. At on the process po yan. Pero I believe, naniniwala ko na hindi ako nababahala. Kasi nga, yung kapayapaan nagbabantay sa akin. Kaya titingnan niyo po dito, no? Paano ka kaya mapapayapa? Alam mong nanakawan ka tapos babayaran mo, hindi mo namang ginastos. Paano ka mapapayapa? Alam mo yung deadline bukas darating na. Paano ka mapapayapa? Wala ka pang pambayad. Alright? Ang maganda rito, yung claim ng pangako ng Diyos na ibinigay mo na sa Kanya, pinagkatiwala mo, nagpasalamat ka, nagpuri ka, bahala na ang Diyos dyan. Alright? Pinagkatiwala mo na sa Diyos yan, bahala siya dyan. Yan ang nagbabantay sa ating puso at isipan. Kasi kapag ang puso at isipan mo ay nabulabog, talagang marami kang maling gagawin sa buhay. Okay? So, ang kapayapaan po ng Diyos ay hindi lang pakiramdam. Ito po ay proteksyon. Kung maalala nyo si Jesus sa bangka, ano po, yung ating message na po ito sa Marcos 4:35 hanggang 41. Habang may bagyo, anong nangyayari? Natutulog si Jesus. May bagyo sa paligid pero walang bagyo sa kanya. Hindi agad inalis ni Jesus ang bagyo. Pero ipinakita niya na may kapayapaan na hindi kontrolado ng sitwasyon. Ang tunay na himala minsan ay hindi ang pagkawala ng bagyo, kundi ang kapayapaan sa gitna nito. Gusto ba niyo yon mangyari? Bumabagyo, ang mga alagad ay nagwo-worry, nag-aalala, natatakot. Pero si Jesus tulog. Kung tatanungin niyo, alam ba niyo? Alam niya yan. Ito yung kapayapaan na gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Maraming problema, maraming bagyo sa buhay, mga tungkol sa pera, sa relasyon, tungkol sa kalusugan, tungkol sa lipunan, at marami pang iba. Right? Hindi po ang pagkakaroon ng maraming pera ang kapayapaan. Hindi po. Kundi ang kapayapaang galing sa Diyos. Imagine mo, binabantayan niya ang puso mo. Po. Tandaan po ninyo, hindi yung pagkawala ng problema, kundi yung kapayapaan sa gitna nito. Kahit nagbabagyuhan pa yan, payapa ka, ay binabantay nito ang puso at isipan mo. Bakit? Kasi nga, may pangako ang Diyos eh. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ano kung mag-aalala kung hindi ako pababayaan ng Diyos? Hindi niya ako iiwan. Amen po. So, kaya po kung nakakapag-comment kayo, medyo haba-habaan yung comment nyo. Ano po? Kasi kung puro amen, amen, amen lang yan, baka maging robotic yan. Lagyan nyo ng konting words pa para yung inyong amen ay ma-justify
na talagang naniniwala kayo. Kasi pangako ng Diyos yan eh. At marami na nangyaring ganyan. Kay Joseph, kay Jacob, kay David, kay Moses, lahat po ng mga personality sa Bible. Binantayan sila ng kapayapaan ng Diyos. Ito napakahalaga po ng presensya ng Diyos talaga. Pagod ang katawan natin, pero yung presence niya nasa atin, masigla tayo. Yung 3 araw na gruel, talagang gruesome yung aking dinaanan na yan. Hindi pa ako nakakakain ng tanghali, kaya pagdating ko ng mga alas 2, alas 3, medyo lupay-pay na ako eh. Pero pinipilit ko talaga natapusin. Kaya lang, wala talaga eh. Pero dapat talaga ay talagang kumain. Kaya lang nakapokus ako dun sa trabaho, ay nalimutan ko na kumain. Pero sa awa ng Diyos, nakatapos naman tayo. Okay? Ngayon, bahala na ang Lord kung tutuloy niya tayo magpatuloy dyan sa trabaho yan. Pero ang aking focus ay yung gawain ng Panginoon. Magpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ayaw po naman natin din maging pabigat sa iba. Okay? Kundi dapat tayo ay contributor. Nagko-contribute tayo. Amen po. Okay? Now, dito sa ikatlo natin, ay meron po tayong mga tawag ito, illustration dito na pwedeng dalhin sa bawat isa. Tulad po ng thermometer ay sumusukat ng temperatura. Ang thermostat ay nagtatakda ng temperature. Ang taong walang kapayapaan ay thermometer. Nakadepende sa sitwasyon. Ang taong may kapayapaan ng Diyos ay thermostat. May internal stability dahil kay Kristo. Okay? Thermostat, nakita niyo po? Siya po ang nagtatakda ng temperature. Ibig sabihin, yung taong may kapayapaan, ikaw ang nagtatakda ng stability. Alright? Ngayon, yung sitwasyon sa buhay, parang thermometer yan eh. Dito ngayon nasusukat ang sitwasyon ng iyong buhay. Kapag hindi ka payapa, kasi nga maraming problema kaya hindi ka napapayapa. Paano ka nga mapapayapa? Kasi nga may alalahanin eh. Ano sabi sa Bible? Idulog nyo sa Diyos, ipanalangin ng may pasasalamat. Kapag ganun ang gagawin mo sa buhay mo, mapapayapa ka, nababantayan ang puso't isipan mo. And the rest is history. Ngayon, ito po yung practical application natin. Memorize Philippians 4:6-7 at ideklara kapag may anxiety. Okay? Amen po. Limits exposure sa mga bagay na nagpapataas ng takot. Katulad ng mga news, social media overload. Ay pagka ikaw ay na-overwhelm ng mga nadidinig mo, napapanood mo, ay bawasan mo ang panunood niyan. Magtakda ka ng worry time at gamitin ito bilang prayer time. Okay? Yung worry time mo, gawin mong prayer time. At makita mo kung paano magiging mag-glow ang iyong sarili dahil sa iyong pananalangin. Talagang prayer lang po talaga. Dahil dito, nagko-communicate tayo sa Diyos. And you let God, His presence be upon you. And you can declare lahat, cancellation of everything in the name of Jesus. Amen? Now, mga kapatid, hindi tayo maghahaba ng mensahe ngayong gabi. Okay? Ito po yung closing challenge natin na posible. Nariyan ba kayo? O baka hindi kayo nakikinig. Ngayong linggo, sa tuwing may papasok na pag-aalala, ito po yung tip natin. I pause. Alam nyo ba yung I pause? Stop muna ako.
Ayan. And then I pray. Panalangin. Then I praise. So tatlo, PPP, pause, prayer, and praise. Gawin mong habit yan. Hayaan mo ang panalangin na maging reflex mo, hindi ang panic. Kasi yung mga nagpapanik, natataranta po yan. Okay? Nangyari na yun sa akin pero itong nakaraan talagang try to apply kung ano po yung aking natutunan at kung ano yung aking pinangangaral. Kahapon nga, magre-remit sana ako. Tapos meron po akong natirang 30 parcel. Hindi ko alam kung anong gagawin. Meron akong tao na nilapitan para tulungan ako. Pero sabi niya, wala po ako. Nasa malayo akong lugar eh. Di ako na lang gumawa. Pero titignan mo, nakakapanik kasi kinakailangan mag-remit ka eh. Okay? And then, may 30 parcel ka pa. Anong gagawin mo dyan? Di hold on. On hold lahat yung 30. Wala namang nawala sa akin. Naibalik ko. Nakapag-remit din ako. Pero nung ako'y pumunta doon sa isang remittance center, sarado, kumbaga offline. Siyempre nakakataranta yan. Dahil pag inaabot ka ng cut-off, hindi ka nag-ano, ay delikado ka. Pero God is so good. May mga tao talagang tinutulungan ka na ipinapadala ng Diyos para tulungan ka. Ayun, pagdating ko nga doon sa office, ayun, nag-ano ko ngayon, ayan, nagtanong ko, ano bang gagawin? Ayun, kasi may mga mechanisms doon sa apps ng SPX, Shopee na hindi ako kabisado kaya nalilito rin ako. Pero hindi ako nagpapanik. Alam ko na kasi ang ganda lang diyan ay makita mo kung paano ka makasurvive doon sinatawag nating temperature. Okay? Kumbaga, yung sitwasyon, hindi nakadepende sa sitwasyon ng kapayapaan mo, kundi sa thermostat. Ito yung nagpapasya ng iyong kapayapaan. Nagigess niyo po. Kaya ang ating closing challenge dito ay pause. Okay, tigil ka muna. I pray, panalangin, then I praise. Magpuri ka sa Diyos kasi may sagot ng Lord yan. Amen? Okay, paglusad sa puso ng mensahe natin. Ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo ay nakadepende sa kontrol. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay nakadepende sa presensya niya. Anong pipiliin mo? Yung control na out of control o yung presensya ng Diyos na kasama mo siya kahit bumabagyo? At kapag ang puso mo ay binabantayan ng kapayapaan ng Diyos, kahit magulo ang mundo, panatag ka. Amen. So kaya nga mga kapatid, ito pong kapanatagan ng puso sa magulong panahon. Makatitiyak tayo, nakasama natin ng Diyos kapag tayo patuloy na lumalapit sa Kanya. Sana'y napagpala po tayo ng mensahe sa gabing ito at para tayo ay maging mapayapa ang buhay. Alright. Kung kayo po'y napagpala ng ating mensahe ngayong gabi, pwede po kayong mag-type at magbigay ng inyong mga kaloob. At patuloy po tayong manalangin sa ating pong sponsor. So I announce na announcement, ano po, yung mga scholars natin. Magtatapos na po ang March. You have to submit all the grades, lahat ng grades po ng ating mga scholar kay Rosemary. And then we will have an evaluation do sa mga estudyante natin. Ano po? Because magbibigay po tayo ng panibagong form for application. At sa gayon ay makita natin kung anong progress nila. Dahil pipili po tayo ng mga scholars, merong mariretain, merong mawawala.
yung mga hindi nagko-comply sa ating mga requirements. Okay? Parang walang pagkakaiba din sa ano yan eh. Mga trabaho, pag hindi ka nakakarating sa requirements, yung tamang requirements, pag late ka, masususpended ka. Okay? So, tingnan natin yan, mga aspetong yan, ano, na yung mga scholars natin na hindi rin nagjo-join, hindi dumadalo, we will be sorry for you. Ano po? Ibigay natin doon sa mga interested. At panalangin natin yung ating sponsor kasi ginagamit lang din siya ng Lord dyan eh. At ayaw nga niyang sabihin ang kanyang pangalan pero alam niyo na, kilala niyo na siya. Kaya panalangin po natin siya at manalangin din kayo. Kung kayo ay talagang deserving ano na makatanggap ng scholarship. So the deadline ng grades nyo ay wala na ay itong this coming March kasi tapos na ng klase yan. So you have to submit all the grades ano po ng mga scholar. Okay? So tayo po manalangin sa ating pong pagtatapos nitong ating pasasalamat sa ating offering. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Amin dalangin na pagpalain po ang aming mga kapatid. Nawa Panginoon ay ikaw po ang pagpapala, ang kapayapaan ni Kristo sa aming mga puso, nagpabantay sa aming mga puso at isipan. Ang presensya mo, ang aming kailangan, Panginoon, sa panahong ito na nagbabagyuhan problema sa aming buhay. Kaya Lord, malaki po ang aming pagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa utos mo na huwag kaming mabalisa sa panalangin na dapat naming gawin at sa mga pangako mo na aming hinahawakan. Napapasalamat kami, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po, Panginoon, at lahat po ng mga alalahanin ay inahabilin namin sa iyo. Salamat po rin sa mga magkakaloob ko po magpapala sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay? Sa pangwakas nating panalangin at bendisyon, awitin po natin doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Right? Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at handa ng Diyos sa kinabukasan. So patuloy pa rin po tayo sa ating pong devotion. Medyo mapapaga po ang ating devotion muli. Ano po? So mga around 5:30 instead of 6:30, 1 hour ahead. Kasi kinakailangan kong pumasok sa trabaho ng 7 o'clock. Dapat naroon na ako. Sa ating devotion naman ay every 10 minutes lang naman yan eh, to 15 minutes, napakaikli. Kaya hindi kayo dapat mag-alala. Kung hindi kayo nakaabot, pwede nyo i-review. Pero maganda magkaroon ng devotion na very early in the morning. Okay, God bless you po.